Gumamit ng tusong paraan ang administrasyon ni Donald Trump at inihayag na tapos na ang digmaan laban sa Iran kahit hindi pa sila lumalapit sa kasunduang pangkapayapaan. Kahapon, opisyal na inabisuhan ng White House ang Kongreso ng Estados Unidos na tapos na ang mga operasyong militar ng Amerika laban sa Iran simula pa noong Abril. Ang ganitong pahayag ay tusong hakbang lang at hindi ibig sabihin tapos na ang digmaan. Sa katunayan, kabaliktaran pa. Tinanggihan ni Trump ang bagong kasunduang pangkapayapaan ng Iran noong panahong yon. Nayon sa Tehran, ipinaliwanag ang alok at kung bakit matapos tanggihan ni Trump, hindi na dapat asahan ang kasunduan sa malapit na hinaharap. Dagdag pa, sinabi ng Pentagon na pinalalakas ng Estados Unidos ang blockade laban sa Iran. Sakop na kayo nito hindi lang mga barkong konektado sa Iran, kundi pati na rin ang mga nagbayad sa Iran para makadaan sa kipot ng Hormuz. Sa ganitong paraan, sinusubukan din nilang lubusang putulin ang pinagkakakitaan ng Iran dito. Ako si Alexei Pechi, pag-usapan natin ang paksang ito ng magkasama. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, i-like ang episode na ito at mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito. Mag-subscribe din kayo sa Telegram channel kong Pechi News, ang link ay nasa video description. Doon kami nagpo-post ng mga mainit na balita agad. Kaya nilusutan ng administrasyon ni Donald Trump ang sistemang lehislatibo. Opisyal na ipinabatid ni Pangulong Trump sa Kongreso na ang mga operasyong militar na sinimulan ng Estados Unidos laban sa Iran noong ika-28 ng Pebrero ay itinigil na, bagamat hindi niya inalis ang posibilidad na mga susunod pang aksyong militar. Ngunit mahalagang gawin ang ganitong anunsyo bago o sa mismong unang araw ng Mayo dahil ito ang kritikal na petsa sa kalendaryo ng digmaang ito. Dahil ayon sa batas tungkol sa kapangyarihang militar, obligadong kumuha ng pahintulot mula sa Kongreso ang Pangulo ng Estados Unidos para ipagpatuloy ang mga operasyong militar na tumatagal ng higit sa 60 araw. Nagtapos ang panahong ito noong Mayo 1, pagkatapos nito, hindi na pwedeng ipagpatuloy ni Trump ang digmaan ng walang pahintulot ng Kongreso. Sinabi ni Ministro ng Digmaan ng Estados Unidos, Pete Hegseth, na naniniwala siyang pansamantalang natigil ang bilang ng araw ng digmaan sa Iran dahil sa tigil putukan. Ibig sabihin, ang bilang ng 60 araw. Sa panahong ito, pwedeng magsagawa ng operasyong militar ang Estados Unidos nang walang pahintulot ng Kongreso. Ngunit itinigil ang bilang na ito nang mabuo ang kasunduan sa tigil putukan noong Abril 8. Kahit masira ang tigil putukan, sabi ni Hegseth, dapat ulit simulan ang 60 araw mula noon. Narito ang kanyang sinabi. Ngayon, umiral ang kasunduan sa tigil putukan. At sa pagkakaintindi natin, ibig sabihin nito ay ang 60 araw na bilang ay aliman sa ipinatitigil muna o tuluyang itinitigil habang may tigil putukan. At sa huli, nagpasya si Donald Trump na gawin itong mas matalino. Basta na lang niyang inihayag na tapos na ang digmaan. Walang paliwanag, basta sinabi na lang na tapos na kami. Sa pag-anunsyo ng pagtatapos ng labanan, nireset ni Trump ang oras na posibleng napapahirap sa Kongreso na questionin o limitahan ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng resolusyon sa kapangyarihang militar. Ang punto ay, kung bukas ay muling simula ni Donald Trump ang digmaan, ito ay magiging panibagong digmaan na. Kailangang simulan ulit ang 60 araw na pagbibilang bago kailanganin ang pag-apruba ng Kongreso. Pagkatapos, pwedeng sabing tapos na ang digmaan, magsimula ulit ng panibagong digmaan at paulit-ulit lang itong mangyayari. Sa huli, sa opisyal na liham sa Kongreso, isinulat ni Donald Trump at quote, "Noong ika-7 ng Abril 2026, inutusan ko ang 2 linggong tigil putukan. Mula noon, pinawawig ang bisa ng kasunduan. Mula ika-7 ng Abril 2026, walang naging putukan sa pagitan ng mga tropang Amerikano at Iran. Ang mga labanan na nagsimula noong ika-28 ng Pebrero 2026 ay opisyal nang natapos. At ito ay kahit na madumi pero masasabi ring tusong galaw. Dahil dati tinanggihan ng mga demokrata ang pananaw ni Pete Hegseth, iginiit nilang ang nagpapatuloy na blokadang pandagat sa Iran ay nananatiling isang aksyong militar. Dahil dito ay kasali ang mga barkong pandigma. At sa totoo lang, ganun naman talaga. Kaya sinabi na lang ni Trump, pakinggan nyo, tapos na kami. Pasensya na, pero matapos ang 5 minuto, nagsimula ulit. Kaya ngayon, ang nangyayari sa paligid ng Strait of Hormuz ay isang bagong digmaan. Yung nagsimula noong ika-28 ng Pebrero, matagal na yung natapos. Kabaliktaran, todo suporta ang mga Republikano sa Senado kay Trump.
Noong Huwebes, tinanggihan ng Senado ang resolusyon. Ang resolusyon sa kapangyarihang pandigma ay layuning pilitin si Trump na itigil ang mga aksyong militar laban sa Iran o humingi ng pahintulot para isagawa ang mga ito. Bumagsak ang panukalang batas sa botong 47 laban sa 50. Kasabay nito, dalawang Republikano, sina Senador Susan Collins at Rand Paul, ay bumuto kasama ng mga Demokratiko. Malinaw na sinabi ni Trump na bukas siya sa mga susunod na aksyong militar at tinuturing niya itong hiwalay na operasyon ayon sa batas sa kapangyarihang pandigma. Heto pa ang isa pang pahayag mula kay Trump. Tuloy-tuloy na ina-update ng kagawaran ng depensa ng Estados Unidos ang komposisyon ng tropa nila sa iba't ibang bansa ayon sa pangangailangan para labanan ang banta mula sa Iran at mga puwersang proxy ng Iran at protektahan ang Estados Unidos, mga kaalyado at katuwang. Ang mga pagbabagong ito ay detalyadong nilalaman sa isang lihim na kalakip ng pampublikong liham na ito. Dapat ding tandaan na kahapon tinanggihan ni Trump ang alok ng Iran para sa kapayapaan at ngayon inilahad ng Iran ang nilalaman ng alok na yon. Tungkol ito sa pagbabalik ng paglalayag sa Hormuz Strait at pagtigil ng American blockade sa Iran habang ipinagpaliban ang mga usapan tungkol sa programang nuklear. Ayon sa alok, matatapos ang digmaan sa pamamagitan ng garantiya na hindi na muling aatakehin ng Israel at Estados Unidos ang Iran, bubuksan ng Tehran ang Hormuz Strait at aalisin ng Estados Unidos ang kanilang blockade at babalik ang lahat sa simula kung saan nagsimula ang digmaan na ito. Pagkatapos nito, magkakaroon ng pag-uusap tungkol sa paglilimita ng nuclear program ng Iran kapalit ng pagtanggal ng mga parusa. Kasabay nito, hihilingin ng Tehran na kilalanin ang kanilang karapatang magpayaman ng uranium para sa mapayapang layunin kahit pansamantalang ihinto nila ito. Ibig sabihin, pareho pa rin ang esensya ng usapan. Igimigit ng Iran ang karapatan nila sa uranium enrichment, bagay na hindi matanggap ng Estados Unidos. Pero kahit may pahayag na tapos na ang labanan, hindi pa rin inaalis ni Trump ang blockade. Nagbabala ang Estados Unidos sa mga kumpanya ng pagpapadala sa posibleng parusa kung magbabayad sila sa Iran para sa ligtas na pagdaan sa Strait of Hormuz. Ang babalang ito ay mas nagpapataas ng tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran sa kontrol ng Strait of Hormuz. Paalala ko rin na isinara ng Iran ang mahalagang kipot matapos magsimula ang digmaan ng Estados Unidos at Israel noong Pebrero 28. Nag-alok ang Tehran ng ligtas na pagdaan sa ilang barko sa alternatibong rutang malapit sa kanilang baybayin kapalit ng bayad para sa serbisyo. Ang paniningil ng bayad ang naging dahilan ng babala ng Estados Unidos tungkol sa parusa. Ang mga hinihinhing bayad ay maaring kabilang hindi lang ang cash na pera, kundi pati na rin mga digital na asset, di-formal na swap o iba pang uri ng bayad gamit ang mga kalakal. Susubaybayan ng Estados Unidos kung sino mang nagbabayad sa Iran para makadaan ang mga barko. Kung mapatunayang nagbayad sila, mapapatawan na ng mga parusa ng Amerika ang mga kumpanyang iyon at may-ari ng barko. Sa madaling salita, malinaw na nagpasya si Trump sa yugtong ito na idiin ang Iran sa pamamagitan ng ekonomikong blokada sa pag-asang sakali ng ekonomiya ng Iran at mapilitang sumunod ang rehimen sa Tehran sa kasunduang nuklear. Pero may ginawa silang tusong hakbang. Tapos na ang digmaan, kung di mo napansin, may bagong digmaan na nagsimula. Dito ako maglalagay ng 3 tuldok. Ibahagi ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung susuportahan nyo ang YouTube channel na ito, lubos akong magpapasalamat. Magagawa ninyo ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye sa deskripsyon ng video na ito o sa pamamagitan ng QR code na makikita sa inyong mga screen. Salamat sa anumang suporta mula sa inyo. Iyon lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat. Mga subtitle.